Diskwento ng mga kumpanya ng langis sa mga pampublikong transportasyon at ang inaasahang rollback sa presyo ng langis, ating aalamin kasama si Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Director Abad, magandang tanghali po. Sir Joey, Ma'am Weng, at sa ating mga kababayan, magandang tanghali ho. Sir, una po sa lahat, pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung paano nabuo ang kasunduan sa pagitan ng DOE at apat na kumpanya ng langis tungkol sa pagbibigay ng diskwento sa mga PUV at nasa magkano po ang inaasahang diskwento? Last week nagkaroon kami ng sunod-sunod na meeting from Wednesday to Friday at naka-schedule ho dito ang 12 oil companies. At lahat ho ito ay nagbigay naman sa amin ng report, no? May iba-iba lang silang programa. Mga around 9 oil companies are offering with an existing PUV discount promo, no? Merong tatlong nag-o-offer pa in addition to the PUV yung TNVS. At the rest, no, may around 9 din na oil companies that are offering also for private motorists, no. And then, of course, meron sila yung mga bulk customer, fleet cards, meron ding mga ganong discount promo. So, apat na klase at ito ay na-consolidate ho natin at kasalukuyang nire-request po natin na ma-post sa website ng DOE para ho may access itong ating mga kababayan and they can also search individual websites of the oil companies. Guide na lang ho nila yung nasa DOE website para ho mabilis nilang ma-search doon sa mga individual private oil company. At the same time, Sir Joey, no, we're planning to endorse this to Department of Transport, specifically to LTFRB, para ho mabigyan sila ng tamang information at maipamahagi ho ito sa ating mga kababayan, lalo na sa mga PUV drivers. Okay, sir, kailan po ito opisyal na nagsimula at hanggang kailan po ito ipatutupad? Well, na-consolidate natin by June 28. At kadamihan po dito ng kanilang mga programa ay applicable na ho for the third quarter of this year. So, for the fourth quarter, before siguro October 1, pag-uusapan na ho namin ulit with the oil companies ang mga revised discount promo which will be applicable to the fourth quarter. So, for now, we have this discount promo matrix applicable for the third quarter of this year. Sir, kanina nabanggit nyo na hindi lahat doon sa nakausap nyong oil company ay magbibigay ng diskwento. So, meron po ba tayong paghihikayat sa lahat ng oil companies na sumama sa discount scheme na ito? Well, ang hindi na lang ho namin na isama dyan ay yung mga individual gasoline station, no, kasi medyo may kahirapan ho. Itong 12 major gasoline station na nag-offer ng iba't ibang programa, doon sa sinabi ko kung apat yung klase ng programs. Ito ho yung mga major oil companies na merong gasoline station arm. Pero meron ho kasi tayong mga gasoline station na ika nga independent na medyo mahirap i-meeting sila dahil may isang gasoline station for example sa isang lugar ang pangalan ay X gasoline station, so ito'y meron lang siyang 2 o 3 gasoline stations. So gusto na lang ho natin hikayatin yung ating mga kababayan na itong mga independent gasoline stations matyagan din nila, tingnan din nila yung mga gasoline station na to at baka naman may kanya-kanya din silang mga programa. So itong 12 na nakausap natin na naging bahagi ng apat na klase ng promo programs, ito ho yung mga malalaking oil company na ang central office ho ang nakausap natin at mabilis ho nating na-consolidate. Kasi ang hinahabol natin, Sir Joey, Ma'am Weng, dito,
makonsolidate from last week until Friday, over the weekend, kinonsolidate na namin para po ngayong Monday, maibigay na namin. Mamaya, ma-post na namin sa DU website. Hinahabol ho kasi natin na as much as possible yung 80% or 90% ng mga gasoline station sa ground ay magkaroon na ho ng implementation ng promo program na to at madalian namang ma-avail na ng ating mga kababayan ito. So sir, nabanggit din po na may iba pang promos sa mga fuel companies para sa private motorists. May plano po ba kayong gawing mass structured o standardized ito para mas maraming motorista po yung makinabang? Mamay, good to know na yung tanong na yan ay napag-uusapan na rin. Ang gagawin ho kasi natin, ang magandang tanong dyan dahil nakabase mostly sa mga loyalty cards itong mga private motorist, mukhang hindi ito agarang tatanggalin, no? Kasi nga ito yung mga loyalty cards at ang mga na-earn ho dito ay mga points. So hindi ho natin masasabi na agarang mawawala ito in the next quarter, the fourth quarter. So itong lahat ng mga loyalty cards mukhang pangmatagalan ito. Itong PUV discount mukhang pag-uusapan talaga namin na maging pangmatagalan ho ito. So yung mga kanilang mga pricing mechanism na lang yung kinukuha talaga kinukunan talaga sa isang lugar. For example, tinatarget yung isang lugar. Yun na lang siguro ang mahirap natin sabihin na permanente, no? Kasi ang kadamihan doon, tinatarget ko talaga yung discount promo in a limited period at targeted yung lugar. Pero yung PUV discount at saka mga loyalty cards, mukhang tama ho ang suggestion nyo. Yan na ho ang naiisip din natin na ituloy-tuloy na ito at hindi lang i-offer ngayong third quarter. Direk Rino, paano titiyakin ng DOE na consistent at maayos yung implementasyon ng diskwento sa mga gasolinahan? Ang magbibigay po ba ng guidelines ay yung oil companies o ang DOE? Well, nakalagay na rin ho doon sa matrix yung guideline. Very simple ho ang napag-usapang guideline. Automatic ho yung PUV lane, automatic discount agad upon payment. So hindi na ho mahirap isipin kung paano i-avail yung discount ng mga PUV drivers natin. Yung loyalty card ho, yun ho ang para sa mga private motorists. Unang-una, because of the word loyalty, kailangan ho ninyo i-patronize muna yung gasoline station and get the card. Or mayroon dyan, ang card nila is through QR code, magda-download ho talaga kayo ng app para ho makuha ninyo yung QR code. Kasi doon ho, yun ho ang connectivity para ho ma-earn ninyo ang points. So, two types ang major dito. Yung PUV automatic na ho, Sir Joey, pag nagbayad ho ang PUV driver, automatic tinatanggal na ho nila yung discount. Loyalty cards, you have to get the card or download the app para ho ma-avail ninyo yung loyalty points. So yun ho ang kaibahan lang ng dalawang major discount promo. Sir, may rollback po na inaasahan ngayong linggo. Gaano po kalaki yung posibleng ibaba ng presyo? Tsaka ito po ba ay magiging consistent na? Or baka sa susunod na linggo may pagtaas na naman? Ang nangyari ho ngayon, if you talk about gasoline for example, ang dinikrease ho natin sa international market price, no, on average of the 2 weeks, so kasama na ho ang last week, ngayon i-effect ko ang adjustment na yan, bumaba ho tayo ng more than $4 per barrel. Sa diesel, more than $5 per barrel at kerosene, more than $5 per barrel. So ang equivalent ho talaga nito na estimate, inaasahan natin, aabot dapat ang diskwento, no, o yung reduction dun sa gasoline to around 1.7 pesos per liter. Ang diesel at kerosene dapat umabot ho at least around 2.20 pesos per liter sa diesel and kerosene. So yun ho ang mga rollbacks na inaasahan natin bukas ng around 6 a.m. bukas. Direk Rino, bukod po doon sa discount program, ano pa po yung ginagawa o pwedeng gawin ng DOE para mapagaan ang epekto ng sunod-sunod na oil price hike sa mga motorista natin at mga consumer?
Well, si Joey, in fact nagawa na natin ito at na-implement na nung last week, no, dahil malaki nga ang naging adjustment. Instead of 5 pesos, may isa pang napag-usapan with the oil company na implement yung staggered price increase implementation. So nangyari, kalahati in-implement nung Tuesday last week at kalahati naman dun sa Thursday and Friday last week. So isa pa ho yung paraan kung paano hindi ho isang bagsakan maramdaman ng ating mga kababayan yung bulto o malakihang increase. Meron ho mga fuel subsidy program ang government. Isa ho doon yung sa Department of Transport, implemented through LTFRB. Meron ho kasi sa GAA natin, sa General Appropriations Act, nilagay for 2025 around 2.5 billion pesos. Doon naman sa Department of Agriculture, may fuel subsidy fund din under GAA, 175 million pesos for farmers, another 75 million pesos for fishermen. So dalawa ho yung programa, though hindi ho pangkalahatan yung subsidy program, targeted lang ho ito dun sa public transport at saka sa agricultural sector. Ito naman ho ay importante pa rin ho na kung masisimulan yung programa, ay may masimulan na rin ang pamamahagi dun sa subsidy. Ang target naman nito ay individual person, no, belonging to the sector. So though may hangganan itong fund, but at least meron hong nakalaan yung government sa fuel subsidy program na to. Sir, may long-term plans po ba ang DOE para magkaroon tayo ng sariling energy source? Pwede niyo po bang ibahagi ang detalye nito? Ma'am Weng, hindi tayo humihinto nung pag-encourage ng mga investor, no, at contractor. We call it service contractor for upstream areas, no. Itong tinatawag na exploration, drilling, and later on kung may mahanap, production of oil and gas. Wala ho tayong hinto dyan. Alam lang ho natin na mayroong hong political issue dyan sa diplomatic issue dyan sa West Philippine Sea. So, ang mahalaga ho nung magkaroon ho tayo ng BARM at nagkaroon na ho ng medyo pagkakaroon ng kaayusan dun sa area natin sa Mindanao at itong mga areas ay napag-uusapan na between the BARM government and the national government. Tuloy-tuloy na ho ang ating awards naman ng mga contracts dito sa area na to. At masisimulan na rin natin ang matagal ng panahon na hindi natin na-explore yung areas in Mindanao. Especially yung mga area na nakaharap sa Malaysia and Indonesia. Kasi ito yung mga areas na generally areas na nagpo-produce na on the side of Malaysia and Indonesia. So most likely, with the same geological age nung area, hindi malayo na makahanap din tayo ng ganong mga resources, oil and gas, dito sa side naman natin. Yun nga lang, Ma'am Weng, no, it takes time to explore. Baka abutan ka ho ng 5 years. At kung may mahanap po dyan, magdi-drill ka probably another 5 years to develop the area. And then saka ka lang magpuproduce. So you're looking at 10 to 15 years ho bago natin magkaroon ng actual production from exploration, discovery, development. So, medyo matagal. So, ang ating talagang option ngayon is discount promo, fuel subsidy program. Kung malakihan ang increase, we need to talk to oil companies for staggered price increases. Bilang panghuli na lamang po, Direktor, mensahe nyo sa ating mga PUV driver, mga motorista at sa publikong apektado ng patuloy na pagbabago ng presyo sa ating langis. Well, ang maganda ho ngayon, inaasahan na ho natin na kung tuloy-tuloy ho ang ceasefire between Israel, Iran, and of course US, mukhang may mataas na chance, no, na tuloy-tuloy ho ang decrease ng price at ang inaasahan pa ho natin makabalik sana doon sa week ng June
6 to 9 because that was the week before the actual conflict na period between June 9 to 13. So ang price na iniisip natin kung mag-implement ho tayo ng decrease ngayong week, baka may potential pa ho tayong bumaba ng around 4 and 5 additional rollback, no? Kung babalik ho tayo before the conflict, the latest escalation ng conflict between Israel and Iran. So around 4 and 5 pesos pa ho sana ang inaasahan natin in the coming weeks na tuloy-tuloy na pagbaba. As long ho na masustain ho yung ceasefire na yan at walang additional na gulo na nagkukos ng speculation ang mangyayari sa atin. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras. Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy.